Wait lang, ano ulit? Sorry, ay, full na kami. Yun, lagi namang good motivation sa team pag nakikita na per position, kompleto na kami. Although, yun nga, si Del di pa nakakapag-practice kasama yung team. Pero, pinili na namin na nandyan siya para kung sakali lang din. And yun nga, para mawala na yung pagka-miss ng team sa kanya. Yung kay Aliyah, yun nga, tinuloy lang namin yung momentum from last games na siya yung nag-play of the game. So, buti gumana naman. Thank you, Coach. And for that, as team captain din, ano lang din yung masasabi mo tungkol sa ganitong potential ng PLDT? So far, wala pa kayong talo since on tour and ngayon talagang lahat ng players andyan na rin. So, can you talk about lang rin yung, ayun nga, full potential, no losses yet, and malapit na yun into the final stretch of this individual? Sa akin naman po, happy po siya kasi yun nga, nakakompleto kami and nag-lelas na din yung strain ng mga per position kasi nag-iikutan na siya. So happy at the same time, parang siya, sa amin, hindi talaga namin naiisip yung yung walang talo. Kasi tinitreat talaga namin siya game by game. Tsaka hindi kami pwedeng mag-stop kasi sa kung ano yung nasimulan namin dahil lang wala kaming talo. Kasi hindi naman natatapos yung volleyball game. Thank you. The floor is open for questions. Coach, 10-game win streak yung PLDT mula nung isang pre-season. Tapos ngayon, halos kompleto na po kayo or kompleto na rin. Ito na po ba siguro yung best form, best look ng PLDT so far? Or simula po siguro nung pagsali nyo halos sa PLDT, ito na po ba yung best that PLDT has been in a long time? Siguro lineup-wise, ito na siguro yung medyo full potential. Pero in terms of performance, talagang kailangan din namin ng mga galing sa alas kasi talagang pagod na yung mga players. So kasama na rin talaga yung pag-manage. Noong last game, si Sab yung pinahinga, so today siya na-activate. So puro ganoon na lang talaga yung pag-manage para mairaos yung conference. And for Catherine nga po, wala ganong pahinga mo lang nag-champion kayo. Ikaw, paano mo lang siguro kinikip yung sarili mo at your peak performance and ready pa rin kahit yun may yung break and may championship pa rin ulit na ginahabol? Siguro sa, recovery ko lang talaga. Yung malaking tulong yung hindi kami masyadong binibigod ni Coach sa training. Ay, napapahinga kami talaga. Alam niya na kabisado niya na yung katawan namin kung paano i-pick, paano ipagpahinga. So, malaking tulong siya sa akin na kahit nga sunod yung game. Dahil nga pinagpapahinga din ako ni Coach. And syempre yung mga sa conditioning coach natin. So, nakaka-perform pa rin na hindi ko naiinda yung pagod. Coach, given Sam's and championship and right now, dire-diretso din po yung days, paano po yung approach na when it comes to getting a title again? Parehas pa siya on sa mga previous conference or this time, medyo chill na lang? Wala, hindi pwede yung chill eh. Hindi masyadong malayo yung tingin. So kung ano yung next challenge, talagang doon lang kami nakafocus. Napag-usapan lang talaga na yun nga, yung nilolook forward namin with 2 Japanese teams, naging isa na lang. So at least medyo mabawasan yung i-anticipate namin na talagang mahirap na laro. Although mahirap pa rin lahat, pero at least yung isang Japanese team na lang. Pero yun nga, after nung Kobe, may Zeus pa kami. So hindi pa rin talaga pwede i-chill. Kailangan lang, buhos pa rin. Kay Coach saka kay Kat, nung pagka-champion nyo din sa on-tour na, may napansin ba kayong pagbabago sa team confidence-wise? Siguro, more on pag high pressure situations. Dahil may napagdaanan na kami siguro din na may hirap. Medyo nare-remind sila na okay, napagdaanan na, parang isang ikot lang talaga ulit. Point by point pa rin talaga yung lalabas. Saka, ang mas nagiging reference ngayon kahit pagod, may mga galaw na kami na feeling ko mas efficient dahil nga nilalaro namin yung games na may dinadala na talaga na pagod. Yun lang siguro. Yun din, same lang din kay Coach, yung din talaga character development ng bawat isa. Kasi nga, napagdaanan namin lahat yung lahat ng emotions, pagod. So, alam namin kung paano i-handle yung bawat isa. So, isang topic lang, parang gano'n na lang kami, isang topic sa tingin. Kahit pa paano, meron na kami gano'n na matagal na
ini-implement ng mga coaches sa amin. You joined the team in 2022, tapos ngayon meron kayong 10-game win streak. So, na-foresee mo ba ito? Or syempre, you kept your patience until ma-match yung tong point na ito ng PLDT. So, gano'n ka lang naging ka-patient? Talaga, hinihintay ko talaga yung ganitong opportunity sa team. Kasi syempre, pumasok ko sa PLDT. Gusto talaga namin parang mabago talaga yung tingin nila sa PLDT, mabago yung standard ng PLDT. So, ngayon na nandito na kami, syempre ayaw namin pakawalan yung ganitong opportunity. At syempre, iba din kasi yung kumpiyansa na nabibigay namin sa isa't isa. Lalo lang, yun nga, na-experience namin lahat ng emotions na pagdaanan ng team. So, malaking tulong siya, lalo na sa akin. Kasi nakita ko, since nasa baba kami hanggang sa ngayon nga na umangat. So, masarap sa feeling at gusto namin talaga siyang i-grab talaga yung ganitong opportunity. Malaking kumbaga pressure na wala ng first championship ng PLDT. But now na siguro medyo healthy, may added pressure din ba kayo? Kasi kumbaga parang healthy roster, parang expected na makuha yung championship. May ganun bang parang factor na may pressure din itong type of compete na kayo sa PLDT? Hindi, mas excitement eh. Kasi nga, ang dami naming conference na niraos lang yung mga lineup. So ngayon na nakokompleto na wala pa yung pressure siguro, mas inaantay pa namin ma-unlock yung full potential ng team. And then yun lang, speaking of yung confidence, parang gano'n ka iba lang ba yung feeling? Parang kumbaga yung first six nyo or yung sa bench, parang talagang confident kayo na kung sino man pasok or labas talagang mag-deliver. Malaki po talaga siya tulong yung championship talaga. Kasi hindi lang kami naglalaro eh. Pati yung lahat sa buong sa team na pag nagsalita, talagang may laman na talaga na alam na namin kung saan kami kailangan pang i-push, yung kailangan medyo i-relax lang ng onte. So, yung kumpiyansa talaga na nilibigay ng bawat sa kahit yung nasa labas. Pag lumalabas ako, binubulong nila yung mga instructions. So, ganun na yung parang nangyayari. Kasi lagi naman sinasabi nila coach na, lalo si Coach Wright na, kayo nasa labas, sabihan nyo din yung composition nyo. Para maging aware lang. So, at least sila, nagiging aware sa labas. Kami din sa mga sa loob. Coach, kumbaga side note lang po, first time nyo rin makalaban si Erica naman bilang part ng Signal. Bilang matagal din po siya sa inyo, parang ano lang masasabi niya sa naging growth niya and yung achievements niya bilang MVP na siya ngayon? Yun nga, coming from short collegiate career niya, pagpasok ko ng PLDT, pinradyo ko talaga yan sa Erica na maabot yung role na, yun nga, kaya lang nasa Signal na siya. Pero yung ganyang potential niya, inatay namin niya na matagal. So regardless kung nasa amin siya or wala, very happy kami na naabot niya lalo yung award nung last time. So, at least kahit paano, tuwing magkikita, alam niyo, wala naman bad, walang bad blood. Very happy kami sa kanya, very supportive. Sadyang yun nga, pag itong nakakatapat lang, nakakatuwa kasi parang nasa training lang ulit. Thank you, Coach. Hey. Thank you po!